Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na ho natin ang mga salot sa lipunan. Yun dapat hindi na ho makaulit. At dahil alam naman po natin nagkakalat lang ho sa Congress o kung hindi naman sa Congress ay sa Senado. Alam nyo po mga kababayan, matindi po ang banat po ni VP Sara Duterte dito sa isa na namang congressman na si Congressman Santo Papa. Ay, hindi pala Santo Papa, Santo Mama pala, Santo Mama. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit tila Santo Mama ho ito isanto. Ang lupit po nito mga kababayan. Panoorin po natin mamaya itong kanyang ginawa. Pero bago yan, bigyan muna natin ng konteksto. At ito na naman po si VP Sara Duterte. Nagpunta po siya sa isang lugar diyan sa, I think it's Batangas. So, at nangampanya ng Duterte. At meron din po siyang ikinampanyang congressman na kandidato, di ba? At meron po siyang sinabi doon sa isang congresswoman na kalaban nito. Panoorin po natin Naku, wag ho kayong kukurap dahil napakatindi ho ng binitawan ni VP Sara Duterte dito O, pasok, madam. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo. O, parang tayo daw yung tipo ng tao nagkamali tayo, di ba? Nagkamali. Aminado naman lagi dyan si VP Sara Duterte. Na piniling representante ng ating distrito. Ayun. Di po ba? Yung asawa ay may rape case. Naku po, yung asawa daw ay may rape case. Ako eto, sa akin lamang po ito kung siguro ako may asawa akong may kaso ng rape. Naku po. Iiwan ko yan. Totoo. Hindi, syempre, tayo lalaki, di ba? Alam naman natin, laging binibintang sa lalaki yan Pero kung kayo po ba, may kaso kunwari yung inyong asawa na isang kaso ng rape. Alam nyo, hindi ko kasi yan hindi mo maitatago itong sinasabi na ito dahil si VP Sara po Duterte ay mismong witness, ika nga. Parte po siya doon sa kinakaharap na kaso nitong Allen itong congresswoman na ito, yung kanyang asawa. So involved po, kaya meron pong kahit, alam mo yun, hindi natin masasabing fake news yan kasi involved siya Parte ho yung kanyang asawa din ni VP Sara Duterte. O, pasok. Siya sa asawa ko. Lumapit daw siya sa asawa niya na isang abogado. Pasensya na sa audio Sinubukan natin yung best natin makakuha ng edit na maayos hindi talaga natin makakuha. Kaya nung inedit ko po ito medyo naayos naman pero may mga hindi pa rin maintindihan words. Kaya lang, kami na po alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. So naghahanap buhay lang daw sila ng asawa niya. Yung asawa niya na si Attorney Man Scarpio, isa hong abogado. Nilapitan daw po nitong congresswoman na ito at humihingi ng tulong dahil yung kanyang asawa ay kinasuhan ng rape. Yun po ang kwento niyan. Okay? Ulitin ko. Yung asawa ni congresswoman kinasuhan ng rape. So kung si congresswoman, hindi ko alam kung congresswoman na siya at that time, lumapit kay VP Sara at humingi ng tulong doon sa asawa ni VP Sara Duterte na abogado. Siguro, alam naman natin, si VP Sara Duterte matagal nang naging mayor at kung panahon naman na mayor ang kanyang ama, vice mayor siya. So, hindi niya magagampanan ng pagiging abogado nito, congresswoman na ito. So, yung asawa ngayon ang naging abogado nung asawa ni congresswoman. May naghahanap buhay. Sige, pagkapin natin ito. Dahil naghahanap buhay yung asawa, sige, tanggapin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad tapos ka na ng 8 million. Magbayad ka na ng 8 million. Kasi tapos na yung kaso.
Mga kababae, baka magtaka kayo, bakit naman ganyan kalaki? Eh, ganyan, malaki ho talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit po ako namulat po ako sa ganyan, kahit ito nga sinasabi ni Pastor Kibuloy, marami talaga ang nakukulong dahil lang walang abogado. Eh, hindi naman siya nangaano tayo sa PAW ha, pero meron na ako mga inilapit sa PAW, pero naku po, pasensya na ha, pero tatamad-tamad ho. Marami, karamihan doon. Bakit? Eh siyempre, ang nagpapasahod sa kanila, gobyerno. Eh, hindi naman ganun katulad ng kasintaas pag nagpa-private lawyer ka. Eh, sa private lawyer lang po, acceptance fee lang napakataas na. At nasa kontrata naman po yan. Hindi lang po yung acceptance fee. Bawat attend ng isang abogado, bawat pagsama sa'yo, bawat pagsulat ng papel, alam mo ba, bawat nga yung counter affidavit, gagawa ka. Ang singilan dyan per page. Ganong kalupit. Kaya nga, marami talaga nakukulong na, sige na, ikulong nyo na lang kami. O kaya naman, hinahayaan na lang dahil wala magagawa walang pera. So, dumidepende sa PAW. Minsan tamad ho. Minsan nung naman, ewan ko kung minsan nung madalas. Tatamad-tamad do, kaya ako nakukulong. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte naman dito, private lawyer po at sigurado naman po ako, matikas po yung asawa nito, kaya ganyang kalaki ang inabot nung, matindi pa naman, rape case pa naman ito. Tandaan ninyo ha, mahabang proseso yan, dadaan yan sa Regional Trial Court, sa CA, at even sa Supreme Court. So napakaraming, kasi baka nagtataka iba bakit 8 million. Napakarami yung aatenan na hearing yan. Napakarami yung gagawing papel niyan. Sobrang tindi yung paghihirap yan. Kaya naman umabot sa ganyang amount. Ang tanong, binayaran ba? Sana pala pinabayaan nyo na lang makulong. Ilang beses, siningil, hindi na, bayad. Ilang beses siningil na hindi nagbayad. Grabe. Naalala ko tuloy may mga utang sa akin. Hayop. Nasunugan. Binagyo. Nagkasakit. Ang buong pamilya. Utang ng utang. Wala problema sige, pagka meron naman tayo, bakit hindi? Ngayon wala na talaga ako. Nasaid na ako. Baka mamaya may mga mag-message yan, nangungutang kami banat ba? Wala na, said na. Kakautang lang ni Jay Guevara. Ang bira ito si Jay Guevara, pati ko binibiktima. Huwag kayong mag-alala mga kababayan ha. Paki-message na lang siya. Hoy, bayaran mo yung utang mo kay Banat Bay ha. Mahiya ka pag di mo binayaran niya, babanatan ka daw niya, animal ka araw-araw. Padalay. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Nako, grabe ho. Mantakin mo, tinatakbuhan ng utang. Ilang beses daw siningil, hindi po nagbabayad, so tinatakbuhan yung utang. Nako po, bakit gayaan? Okay, alam mo, abogado din ako. Dumaan din ako sa practice. Hindi na nakakabayad lahat. Kung sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Ayan. Alam mo, ito ang pinaka-importante sa mga nangungutang ha. Usapang utang to. Utang na nyo, naiinirta ako dyan Sorry nakaka-relate ako sobra sa mga nangungutang ilang beses ko in-status hayop, ayaw magbayad po. Nanggigigil ako Nanggigigil ako sa mga nangungutang Sabi nga ni VP Sara Duterte, normal naman kasi magkautang lalo na pag sobrang laki na yung inabot ng bill. But at least, 'di ba? Inuunti-unti mo, nag-e-effort ka. Ma'am, pasensya na, ito muna 50,000, 100,000. Kasi yung effort, it matters so much na ibig sabihin hindi mo tatakbuhan yung utang mo. Panay ang post mo, animal ka, post ka ng post, nasa bakasyon ka, nasa Amerika ka, nasa ganito ka, nag-golf ka,
May ano ka, tawag doon? May iPhone ka. Panay ang bakasyon mo. Ano ka, pokpok? May utang ka. Wala kang trabaho. Pero lagi kang nagbabakasyon. Ano ka, pokpok? Ina mo ka, hayop ka?